Hi everyone, it's me again. Welcome back to my channel. For today's video, gagawa naman po tayo ng trending black kuchinta. So, ang difference nito is black talaga siya from color. And then, mayroon silang difference ng ingredients from our classic kuchinta. So, medyo talagang fusion tong kuchinta na ito. Parang upgraded. So, for the ingredients, meron tayo ditong dark brown sugar, plain water, cassava flour, all-purpose flour, milk powder, black cocoa, lye water, and lastly, salt. Okay, for the procedure, I'm going to add in our all-dry ingredients or combine them. And then, this is the dark brown sugar. If you want, meron pa ditong mas dark. Negro ang tawag doon. So, naubusan po yung supplier namin, kaya ito na lang muna. Kasi ang success ng Black Kuchinta, para achieve is the cocoa and the super dark brown sugar. They call it negro. Pero ito, it's fine. Okay naman na po siya. Pero may mas dark pa dyan na sugar. They call it negro. And then, our black cocoa. Black cocoa, you can order online and then sa mga baking store, flavor rich yung gamit kong brand. And then salt, milk powder. And then, let's mix together and set aside. Okay, hindi ko ilalagay na malamig yung tubig natin ha. Iwa-warm ko siya for 60 degrees Celsius para medyo matiken yung ating kuchinta butter. Para hindi siya mabilis magtining. That is the purpose for this. As sa previous video ko, yung classic kuchinta, they are different ingredients pero same sila ng procedure. Okay, this is nasa 60 degrees Celsius na tayo. Kung wala kayong thermometer, i-dip nyo yung kaya ng inyong balat, 60 degrees maaligamgam. Okay, buhos agad sa ating dry ingredients. Then, haluin natin ng medyo mabilis. And then, make sure totally dissolve yung sugar bago natin siya salain. Later po, black na black yan mamaya. Yung iba kasi, they use black food color. Hindi po maganda yon. Yung super black, nag-green po siya yung kulay niya. Ang secret dito talaga is the black cocoa and the sugar. Ito hindi magkukupas yung kulay niya pag na-steam. 'Di ba yung black food color na gel? Pag in-steam mo, ang nangyayari parang nagiging greenish siya. Ang hirap niyang ma-achieve. Ito very simple. Just use the black cocoa as I've said and the sugar. Okay, I think this is now okay. With a strainer, sasalain natin siya. Good. Kasi minsan madumi yung asukal. Yan. Okay, and that's it. And then I'm going to add in our lye water. Pampakunat, and then preservative. Then, let's set aside. Mag-grease tayo ng molder. Or pwede na kayong in advance, mag-grease na kayo ng molder nyo. Para mabilis ang production. Okay, pag meron kayo sobrang kuchinta mixture, you can put them in fridge for 1 week. Hindi po siya masisira sa fridge pag may sobra po kayo. At for example, inaantok na kayo sa dami ng production, pwede siya ituloy bukas. Basta ilagay nyo lang sa chiller. Okay everyone, bago tayo mag-proceed na mag-steam, ipapakita ko muna yung mga sizes ng molder. This is small, 10 minutes. Ito yung pangkalasyaw na size. This is medium. Ito din, medium din to, silicone molder na flour. 20 minutes ang steaming. And this is large, 30 minutes ang steaming. Pero ang gagamitin ko for today's video,
My favorite, medium size. Okay, hahaluin ko muna yung ating black kuchinta mixture bago ako magsasalin sa ating mga molder. Gustong-gusto ko to. Pwede kayo gumamit ng butter dispenser. Yung squeeze bottle. Ang kutsinta dapat punong-puno sa ating molder kasi hindi po siya umaalsa para makapal, maganda tingnan. Ang pangit kasi ng kutsinta na manipis, nakalahati lang siya sa molder. Ito kasi hindi naman siya umaalsa kaya walang problema. Okay, cover with katsa. Then, high fire for 20 minutes. Okay? Okay, everyone. After 20 minutes, ito na yung ating black kuchinta. So, pag may nakita kayong tubig na tumulo sa ilalim, especially sa second layer, inaalis po yan. Para hindi siya mag-stay sa ibabaw, magkukose yan ng basa. Nagiging malagkit, inaabsorb pa rin yan ng kutsinta natin. So, alisin nyo po. Pero yung top, makinis. Pero yung sa second layer, kaya naglalagay ng katsa, nahuhulugan ng steam. But anyway, babalik na rin. Kaya ko to si second layer, kasi babalik na rin naman natin yung makinis. At pag nangyari naman na ganun, ginalagyan naman po ng cheese yung ating kutsinta. Isang factor na nagkakadimple is natutuluan yung second layer ng steam. Kaya maglagay kayo, ugaliin yung maglagay ng katsa. And that's it. After 20 minutes nating palamigin, unmold na po siya. For now, hindi siya pwedeng alisin sa molder kasi dadapa ang inyong kutsinta. Malambot pa siya. 20 minutes at least. Okay, unmolding na po tayo. Using a knife or a spoon or a toothpick. Sa silicone, kailangan i-peel off nyo siya. Yan. Kapag maganda yung pagkakagrease nyo, automatic siyang naaalis. Pero kapag pangit, dumidikit. Okay, and that's it. Okay, everyone, ito na yung ating output for our black kuchinta without using food color. Napakaganda at napaka-chewy. And then, para sa black kuchinta naman po, we have dulce de leche dip. Gumamit kayo ng local na brand ng condensed, yung malabnaw. I-pressurize nyo siya for about 30 minutes. Hindi nyo na kailangan lagyan ng eba para lumabnaw siya. Kasi yung mga condensed na ibang brand, yung sticky, malalapot po yun, tumitigas, nagiging firm. So ito, local lang na condensed, yung malabnaw. And then, budbod, yung desiccated coconut, i-toast nyo lang ng ganito hanggang maging light golden brown. Okay, everyone, hope you like it, our black kuchinta.